Ang sumunod na araw ay Sabado, natutulog sa Rose Bar ng isang gabi, at nang bumalik ang masiglang Yang Chen sa villa ng Longjingyuan, naabutan na lang niya ang oras ng almusal. Tulad ng dati, si Lin Ruaxi, na nakasuot ng checkered nightdress, ay tahimik na nakaupo sa malaking mesa, mabagal na kumakain at kumakain ng maaga. Nang makita ko si Yang Chen na papasok sa pinto, tiningnan ko ito ng malamig, at nang kumusta ako, nagpatuloy ako sa pagkain. Kumuha si Wang Ma ng apron at lumabas ng kusina na may dalang gintong mapang-akit na egg pancake. Nakita niya si Yang Chen na hindi umuwi isang gabi. Hindi siya nagtanong kung saan pupunta sa gabi. Agad niyang binati si Yang Chen para maupo at ngumiti. Aking lolo, alam ko na dapat kang bumalik sa oras na ito, at ang mga pinggan ay handa na para sa iyo. Tumingin si Yang Chen sa mesa. Ito ay talagang 2 pares ng pinggan. Hindi ko napigil ang magdimsum. Malaki ang tiwala ni Wang Ma sa kanyang sarili, ngunit talagang bumalik ako sa oras na ito, kung hindi ako tumingin sa mga rosas at nakatulog na parang baboy. Siguro kailangan mo munang lumaban saglit bago ka bumalik. Wang Ma, kung hindi ako uuwi sa gabi, huwag mo na akong bigyan ng karagdagang paghahanda, matapat na sabi ni Yang Chen. Hindi pinabayaan ni Wang Ma. Ito ay isang bagay na dapat balikan. Maghahanda ako ng ilang iba pang mga bagay. Maghahanda ako ng isang kopya tulad ng isang pamilya. Anyway, ako ay walang ginagawa. Sabi, bumalik si Wang Ma sa kusina na may kagalakan. Umupo si Yang Chen at nakipagkita kay Lin Ruaxi ng harapan. Pumulot sana siya ng isang mangkok ng sinigang, ngunit napag-alaman na may nakalagay na dyaryo kaninang umaga sa tabi ng rice cooker. Isa itong China Shipping Metropolis Daily. Sa pahinang binuksan. Ito ay nakasulat na may isang linya ng mga nakabold na karakter, The Rich Second Generation Couple's Car Luxury Kiss. The Suburb Night Market Full of Boiling. Sa ilalim ng headline. Sa isang pinalaking larawan, isang sapphire blue na sports car ang kapansin-pansin, isang pares ng mga kabataang lalaki at babae ang magkadikit at mapusok na naghahalikan. Hindi banggitin kung ano ang nangyayari sa mayamang ikalawang henerasyon, kung paano nakikita ni Yang Chen na ang pares ng mga tao ay ang kanilang mga sarili at ang mga rosas. Kahit hindi mo kunan ng larawan ang harap, likod lang at balangkas, pero basta pamilyar ka sa sarili mo, siguradong makikilala mo ito. Kuskusin. Iniulat. Ang pahayagan ay halatang hindi masabi. Sinasadya ni Lin Ruaxi ang rice cooker matapos itong makita kaninang umaga, ngunit tahimik siyang kumakain ng almusal sa sandaling ito, nang walang anumang kalungkutan, na parang walang nangyari. Ito ay nagkakahalaga ng pag-isipan. Kung ito ay sinabi noon, tinatansya ni Lin Ruaxi na siya ay manunuyan ng ilang salita at magpapakita ng masamang tingin sa kanyang sarili. Gayunpaman, pagkatapos magkasundo sa isa't isa, ang 2 tao ay malinaw na dumarami ang mga mag-asawa, o may isang tiyak na emosyonal na pundasyon. Sa kasong ito, nakita ni Lin Ruaxi na siya ay malapit sa ibang mga babae sa pinakadirektang paraan, at pumunta siya sa pahayagan, ngunit nanatili pa rin siyang kalmado at hindi umimik. Hindi iisipin ni Yang Chen na si Lin Ruaxi ang gumawa. Walang pakialam. Kung wala siyang pakialam, hindi niya tatanungin kung galit siya sa kanya kahapon, pero emotionally lost din siya. Gusto kong sabihin ang dahilan. Gustong sabihin ng babaeng ito sa kanyang sarili na kaya niyang magpanggap na hindi nakikita. Para hindi siya maawa sa kanya, ngunit ayaw niyang hawakan ang kanyang maliit na alakdan, hindi niya sinasadya. Gustong muntik ng saktan si Ded at Mo Chani, sobrang nakakaawa at inosente din siya, mas higit pa sa sarili niyang asawa na talagang nanakaw, kailangan pang intindihin. Nang maisip ni Yang Chen ang mga detalyeng ito at naramdaman na may magagandang iniisip ang kanyang asawa, biglang tumayo si Lin Ruaxi at bahagyang nagsalita, tapos na akong kumain. Pagkatapos, tumalikod at naglakad sa itaas. Naalala ni Yang Chen na ay panggakaw si Mo Chani, at nagmamadaling sinabi. Kung ang Brook baby, pupunta ako sa kanyang tahanan sa susunod na linggo kasama si Chenny, at sasabihin ko sa iyo. Huminto si Lin Ruaxi sa hagdan at nagbigay ng mahinang tugon, kahit nakilala ito.
Gaya ng inaasahan ni Yang Chen, hindi gaanong nagtanong si Lin Ruoxi, ngunit hindi niya alam na maagang pumasa sa gas ang dalawang babae. Nagsimulang kumain ng malalaking subo si Yang Chen, ngunit sa mahabang panahon, si Lin Ruoxi, nakakaakyat pa lang sa itaas, ay bumaba muli at nagpalit ng isang casual na puting chiffon floral dress. Kumuha siya ng itim na snakeskin bag at lumilipad ang asol na seda. Isang purong estudyanteng babae na nakapagtapos ng kolehiyo. Naisip ko na ang babaeng workaholic na ito ay kailangang magtrabaho buong araw, at bigla siyang nagbihis ng napakagandang damit, at hindi naiwasang magtanong ni Yang Chen. Asawa, saan ka pupunta? Umupo si Lin Ruoxi sa pintuan at nagsuot ng flat pink sneakers, sumagot. Pumunta sa isang lugar, hindi sa night market. Ubo. Halos hindi tumigil ang egg cake ni Yang Chen, at ngumiti ng alanganin. Bagamat wala ng plano ang dalaga na magsabi patungkol dito, hindi pa rin siya masyadong masaya. Sinabi ito ni Lin Ruoxi. Hindi na nag-abala pang magtanong si Yang Chen. Sa katunayan, hindi niya ito sinisisi, ang munting must-asa kahapon, hindi lang umangkop sa produksyon, at ngayon ay ninakaw sila ng mga tao sa buong dagat, siya ay sa bahay may dim sum. Ang pinakahinayaan ni Yang Chen na hindi makapagsalita ay si Wang Maria. Tiyak na alam niya na siya mismo ang nasa pahayagan, ngunit siya ay napaka-intimate pa rin, kaya't ang bastos na pakiramdam ni Yang Chen ay medyo mainit. Pagkatapos ng bahay, nakipag-ugnayan si Yang Chen kay Mo Chani sa pamamagitan ng telepono at sinabi kay Mo Chani. Nag-book ako ng plane ticket para sa Lunes para pumunta sa Sichuan Province. Kung paano pumunta sa hometown ng bulubunduking lugar ni Mo Chani, pumunta ako doon. At saka, matapos manood ng TV ng mahabang panahon sa bahay, pagkatapos kumain ng tanghalian na inihanda ni Wang Ma, nagpaplano si Yang Chen na umidlip, ngunit muling nag-vibrate ang telepono. Tiningnan ito ni Yang Chen at ang telepono ni Li Jingjing. Mula noong huling sinabi ni Lao Li, hindi na nakipag-ugnayan si Yang Chen kay Li Jingjing. Si Li Jingjing ay hindi tumawag o nag-text sa kanyang sarili. Ito ang una. Pagkatapos mag-alinlangan, natakot ako na si Li Jingjing ay nasa gulo. Pinulot pa rin ni Yang Chen. Jingjing, meron ba? Medyo mahina ang mood ni Li Jingjing. Kung okay ka lang, hindi mo makakausap ang kuya ni Yang. Bumantong hininga si Yang Chen sa kaibuturan ng kanyang puso. Jingjing, dapat makinig ka sa tatay mo. Kung walang importante, huwag na tayong madalas makipag-ugnayan. Ako. Gusto kong isama ko si Yang Big Brother sa orphanage para makita ang mga bata, di ba? Tanong ni Li Jingjing na may kaunting pag-asa. Ang puso ni Yang Chen ay hindi panlasa, ngunit kapag naiisip niya ang halos pagmamakaawa ng matandang Li, pinaplansa pa rin niya ang kanyang bakal na puso. Jingjing, mag-isa ka, gusto kong magpahinga. Natahimik sandali si Li Jingjing sa telepono, lang at ibinaba ang tawag. Pinakinggan ni Yang Chen ang abalang tono mula sa telepono at nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang napakahirap tanggihan ang simpleng babaeng ito. Lalo na kapag iniisip ang nakaraan, medyo nalungkot si Yang Chen. Gayunpaman, dahil nabubuhay ako sa ordinaryong lipunang ito, hindi ko na magagawa ang dati kong ginagawa, at gusto kong gawin ang gusto ko. Kung ipagdadasal ko lang si Li Jingjing, ipapahiya ko ang matandang mag-asawa. Mararamdaman ni Yang Chen na hindi nila sila matutulungan. Hanggang sa dilim na ng kainan ay umuwi si Lin Ruoxi mula sa labas na may kaunting pagod, hawak pa rin ang isang **** paper bag sa kanyang kamay. May ilang dokumento o libro lang si Yang Chen sa bag. Nang tumingin siya sa kanyang mga mata, nagpatuloy siya sa pag-upo sa sofa at nanood ng TV. Hindi niya masyadong pinansin. Kinuha ni Lin Ruoxi ang bag hanggang sa harap at inilagay ang bag sa harap ni Yang Chen. Ano? Nagtataka si Yang Chen, para ba ito sa kanyang sarili? Si Lin Ruoxi ay ngumuso at pumikit, at ang ilan ay nahihiyang nagsabi. Sa Taglagas, ang temperatura sa mga bundok ay napakababa, at ang altitude sa Sichuan ay mataas. Naaalala kong dalhin ang mga damit na ito sa susunod na linggo.
Napansin ni Yang Chen na ang sulok ng itim na bag ay ang salitang, Burberry. Hindi ko pinangarap na si Lin Ruoxi ay magbabalik ng regalo sa aking sarili, o partikular para sa susunod na linggo upang lumabas kasama ang ibang mga babae. Sa mga mata ng mga inaasahan ni Lin Ruoxi, kinuha ni Yang Chen ang Burberry trench coat mula sa malaking bag na lubhang kawili-wili. Ito ay isang windbreaker na may makapal na material at isang madilim na pattern ng plaid. Ang estilo ay isang klasikong estilo ng British military uniform ni Burberry, na nagbibigay ng kalmado at sopistikadong hitsura. Alam ni Yang Chen na ito British traditional luxury brand windbreaker ay hindi mura, ito kamay, hindi bababa sa kanyang 3 buwang sweldo. Hindi mura ang damit na ito, kahit may sale sa department store ni Yulei. Hindi mo kailangang pumili ng ganyang high-end. Hindi ako madalas magsuot nito. Si Yang Chen ay higit na nagpapasalamat sa pangitain ni Lin Ruoxi. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang fashion sa buong taon asterisk sa mga kababaihan, ang pagpili ng mga damit para sa mga lalaki ay madali. Nakinig si Lin Ruoxi sa mga salita ni Yang Chen at bahagyang damilat, "Bam-ulong, ayaw mo ba?" Nang makita ni Yang Chen na medyo naliligaw siya, nakangiting sinabi niya. Sinabi ko lang na ito ay masyadong mahal, gusto ko ang mga damit. Tila gumaan ang loob ni Lin Ruoxi, at bahagyang nakataas ang kanyang bibig. Hindi mahal, wala pang 30,000. Pagkatapos noon, lumiko si Lin Ruoxi na parang simoy at naglakad pabalik sa itaas. Mukhang hindi handang maghintay sa harap ni Yang Chen. Hindi napigilan ni Yang Chen na tumawa, halos 30,000 piraso ng damit, at ang munting mayamang babaeng ito ay hindi gaanong magastos. Sa pagtingin sa mabilis na takbo ni Lin Ruoxi, naiisip ko na masaya siya sa kanyang puso, at dahil nahihiya siya sa unang pagkakataon na bumili ng damit para sa mga lalaki, siya ay nahuhulog mula sa ligaw. Sa oras na ito, kailangan lang lumabas ni Wang Ma para tawagin ang dalawa para kumain. Nang makita si Lin Ruoxi na tumatakbo sa itaas kasama ang takot na kuneho, hindi niya maiwasang magtanong. Ano ang nangyari sa aking tiyahin, Miss? Ngumisi si Yang Chen at hinawakan ang bagong damit sa kanyang kamay at sinabi. Hindi ako pinuri ng kanyang asawa. Si Wang Ma ay isa ring matalinong babae. Naintindihan niya agad ang ibig sabihin. Hindi niya mapigil ang mapasigaw at tumawa. Naging gasuklay ang mga mata niya, puno ng bukas na sarap. Ang puso ni Yang Chen ay tahimik na napabuntong hininga. Sa oras na ito, hindi ito nakikita ni Lin Ruoxi, na napakaganda. Ito ay ang isang kamay na plano. Ang buong tindahan ng dalawang nakalistang kumpanya ay isang malamig na tambay. Napaka-bottomless talaga ng isip ng babae. Noong Lunes ng umaga, dinala ni Yang Chen ang isang maliit na malita sa China Shipong Airport. Dumating siya sa paliparan sa pangalawang pagkakataon sa maikling panahon, at ang taong magkasamang naglakbay ay si Mo Chani, ngunit ang relasyon ng dalawa ay mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Dalawa na ang konsepto. Nakasuot si Mo Chani ng isang pares ng sunglasses na nakatikip sa kalahati ng puting mukha. Humihila ng malaking malita, at medyo asterisk na sportswear ang nagpamukha sa kanya na masigla, ngumunguya ng gum at nakikinig ng musika gamit ang mga earplug. Pagtingin ko sa relo, maaga akong naghihintay. Nang makitang dahan-daang dumating si Yang Chen, mapaglarong hinayla ni Mo Chani ang salaming pang-araw at pumuti ang mata. Bakit kailangan kitang hintayin sa bawat oras, hindi ba pwedeng maagang dumating ang Ginoo? 2 beses lang sa kabuuan, ano ito sa bawat oras? Inabot ni Yang Chen ang bulsa ng jacket ni Mo Chani nang walang anumang tulong. Gusto niyang hawakan ang chewing gum para makakain. Napakaraming pasahero ang naglibot, natural na nahihiya si Mo Chani, at nahihiyang inabot at tinapik ang braso ni Yang Chen. Touch what touch? Walang gum. Hinawakan ni Yang Chen ang isang bakanteng espasyo, at hindi nagmamadaling ilabas ang kanyang kamay. Pinisil niya ang ilang piraso ng malambot at pinong baywang ni Mo Chani sa mga damit, at nabawi ito pagkatapos ng ilang dakot na pagkagumon. Pulang-pula ang mukha ni Mo Chani,
at pinilit niya ang ilan sa baywang ni Yang Chen. Bumantong hininga din siya sa galit. Alam ko na ang pang-aapi sa akin ay napakaliit na 3, at mas mura ang magkaroon ng iyong asawa. Biglang naalala ni Yang Chen ang isang pangungusap. Si Xiao San ay walang karapatang pantao. Ngunit ito ay talagang hindi maglakas loob na sabihin sa harap ni Mo Chani. Naglaro ang dalawa sa eroplano at nakarating sa Sichuan ng halos 4 na oras. Nakangiting nakita ni Yang Chen ang matamis na air hostess, at namiss niya ang sisiw na, walang konsensya. Nang muli niya itong banggitin, kailangan niyang tanggapin ang kanyang buhay. Naisip ni Yang Chen, kailangan bang suriin kung alin siya? Mga flight, para hindi magkaroon ng mahabang panaginip sa gabi. Matapos gumugol ng higit sa 3 oras sa eroplano, ang eroplano ay pumasok sa hangganan ng Sichuan Province, unti-unting bumababa, at nagkaroon ng makapal na layer ng ulap. Posible nang makita ang tanawin sa ibaba mula sa bintana ng cabin. Napasandal si Mo Chani sa bintana at tinitigan ang mga gumugulong na burol sa lupa, ang luntiang tanawin, at ang mga Diyos. Higit 10 taon na akong hindi nakabalik. Nakita ni Yang Chen na nagpapakita siya ng sentimentalidad. Natakot siya na masyado siyang nasa sabik at inalis ang atensyon ni Mo Chani. Namumula ang mga mata ni Mo Chani at tumango. Well, naaalala ko pa rin ang hirap ng taong iyon. Mula sa mga bangin na ito, nagpunta ako hanggang sa dagat China. Hindi ko inaasahan na babalik ako sa eroplano. Parang pagpasok. Ang ibang mundo ay pareho. May regalo ba sa nanay mo? Tanong ni Yang Chen. Huwag mong sabihin sa iyo, pakikipag-usap tungkol sa kanyang ina. Ang mga mata ni Mo Chani ay puno ng kagalakan at pag-asa, tila hindi siya makapaghintay na makita ang kanyang mga kamag-anak lamang. Makalipas ang 1 pang kalahating oras, lumapag ang eroplano sa paliparan ng kabisera ng probinsya. Ang bayan ni Mo Chani, ayon sa kanya, ay matatagpuan sa lugar ng Qilian Mountain, isang maliit na nayon sa bundok na pinangalan ng Kunshan Village. Dahil masyadong malayo ang bahagi ng kalsada, kinakailangang sumakay ng tren sa paligid ng bundok at pagkatapos ay pumasok sa loob sa pamamagitan ng bus sa Panshan Highway. Maglakad ng 12 milya upang makabalik. Narinig ni Yang Chen ang seryeng ito ng trapiko, ang anit na manhid, ay hindi naiwasang magtanong kay Mo Chani, ang iyong lumang tahanan, hindi man lang magkakaroon ng kuryente. Tiningnan siya ni Mo Chani. Paano ako tatawag kung wala akong kuryente? Pero hindi komportable ang trapiko, nilalagay pa rin ang mga wire. Hindi maliit na baryo ang aming baryo. Ang dalawang bahagi ng hilaga at timog ay nagsasama-sama, at mayroon ding daan-daan ng mga tao. Nakahinga ng maluwag si Yang Chen. Ang okasyon ng candlelight dinner ay paminsan-minsang sentimental. Kung ito ay sobra, ito ay magiging pagduduwal. Matapos sumakay ng taxi ang dalawang lalaki patungo sa istasyon ng tren, nalaman nilang ang tren patungo sa maliit na istasyon ng bayan sa ibaba ng Qilian Mountains ay isang makalumang tren pa rin. Mabagal ang takbo at sobrang lakas ng tunog. Matapos makabili ng tiket, casual na naghanda ng tanghalian ang dalawa sa snack bar sa labas ng istasyon, at saka sumakay sa tren. Walang masyadong tao sa compartment ng tren. Kapag inilunsad ang kotse, mayroong higit sa 12 mga taong bayan sa 12 ng mga upuan, karamihan sa kanila ay nasa labas upang magbenta ng ilang mga katutubo. Nang makasakay ako sa matigas na upuan ng tren, nakatulog si Mo Chani at nag-squat sa mesa sa harap ng posisyon. Kahit sobrang ingay ng tren ay mabilis pa rin siyang nakatulog. Dahil ang tren ay kailangang maglakbay ng 2 oras, 3 hinto sa gitna, kaya pagkatapos ng ilang sandali, pagkatapos ng unang sight, ito ay nakataas. Ito ay grupo ng mga lalaki na may lambanog at magaspang na tela. Ilang tao pa rin ang may dalang sigarilyo, at ang masangsang na amoy ay agad na umaapoy sa sasakyan. Dahil halos walang kontrol sa riles dito at luma na ang mga kagamitan, walang makakapidyo sa magaspang na pag-uugali ng mga taga-bundok na ito. Ang mga sapatos na natatakpan ng lupa ay inilalagay sa kotse at puno ng polusyon. Sanay na ang lahat. Si Mo Chani.
na nagising sa hindi kanais-nais na amoy at maingay na boses. Ay nagmulat ng kanyang mga mata at nakita ang maraming tao sa paligid niya, at siya ay naninigarilyo ng walang prinsipyo, na naging sanhi ng kanyang pagsimangot. Pagkaraan ng mahabang panahon na lisanin ang lupaing ito, bigla siyang nakaramdam ng hindi komportable sa hindi nagbabagong grupo ng mga tao. Sa oras na ito, hawak din ng grupo ng mga lalaki sina Yang Chen at Mo Chani, lalo na ang ilang mga tagahanga, na laging nakatitig kay Mo Chani. Karamihan sa mga babae sa kabundukan ay masipag, lahat sila ay makapal at malalaki, madilim ang mukha, at kitang-kita ang pamumula. Paanong ang isang babaeng tulad ni Mo Chani ay magsusuot ng fashion at pinong kulay ng balat? At sa sandaling ito, dahil hindi siya komportable, nakasimangot siya, tulad ni Lin Linyo, dahil sa hangin at malamig na sopa, ito ay isang ugali para sa mga lalaki na magkaroon ng dugo at pagmamataas. Sa wakas, may isang lalaking itim ang mukha na hindi napigilan ang sarili. Umalis siya sa upuan at lumapit. Direkta siyang umupo sa tabi ni Yang Chen, at tiningnan ang bahagyang kinakabahang mukha ni Mo Chani habang sumisigaw sa bibig ni Yang Chen, na nagpapakita ng isang kagat. Dilaw at itim na ngipin, "Kuya, nasaan ka?" Nakatingin si Yang Chen sa tanawin ng bundok na dahan-daang umatras sa labas ng bintana. Ang mga pagbabago sa kotse, hindi niya masyadong pinapansin. Nang marinig ang accent ng lalaking may itim na mukha na puno ng lasa ng Sichuan, ngumiti si Yang Chen at sinabing, "Mula sa dagat ng China." Zhonghai. Ang lalaking itim ang mukha ay parang nakakita ng kakaiba. Tumingin siya kay Yang Chen pataas at pababa. No wonder, hindi pare-parehas sa bansa ang pagsusuot ng damit, pagmumura, at pag-squat dito. Luma na ang balita sa TV. Ang taas talaga ng building na yan. Oy, nakatira ka ba sa isang building na sobrang taas, hindi takot mahulog? Sa harap ng halos walang katuturang problemang ito, hindi alam ni Yang Chen kung paano sasagutin, "Hindi ko alam, hindi ko naisip iyon." Nagtawanan naman ang iba pang mga bundok na sumakay sa bus. "Itim na putik, huwag mong hilahin ang mga kalokohang iyan, umutot ka at bumitaw ka." Tiningnan sila ng itim na putik, tanging sinabi ni Yang Chen. "Mga kapatid, pumunta sa bundok. Magpatuyo. Pumunta para makita ang isang napakahalagang tao," malabong sabi ni Yang Chen. Nakita ni Mo Chani si Yang Chen at ang lalaking nagngangalang Black Muddy ay talagang nag-usap, at tumingin sa bintana ng walang magawa, na nagkukunwaring walang alam. Tumawa ang Black Mud at sinabi, "Kuya, ikaw ay isang manugang na talagang matubig. Hindi maaaring ganito sa loob ng daan-daang taon sa kabundukan. Ang mga babaeng iyon ay mas makapal kaysa sa matatandang lalaki, at ang mga binti ay maaaring maging buhok." Ngumiti si Yang Chen nang hindi masabi. Nalaman niyang may panginginig si Mo Chani sa kanyang balikat. Gusto niyang makita na kasama na siya ng babae sa bundok at ang kanyang ina, na labis niyang ikinalungkot. Ang itim na maputik ay biglang pumutok sa tainga ni Yang Chen at sinabi sa mahinang boses, "Kuya, may ilang kapatid na gustong magsaya, hayaan mo akong tulungan ng iyong asawa, hayaan ang mga kapatid na lalaki at babae sa kotse na lumamig at lumamig." Kahit na ang kanyang mga salita ay sadyang pinababa ang tunog, ngunit magaspang at mahigpit pa rin, ang kabaligtaran na si Mo Chani ay malabo na narinig. Si Mo Chani, na matagal nang naiinis sa grupong ito ng mga tao, ay hindi napigil ang ihampas ang mesa. Nagalit siya at napasigaw, "Rogue! Give me a roll!" Nagalit si Mo Chani, ngunit ayaw niyang maging tamang paraan para pag-usapan ang taong bundok na ito. Nakita ko ang 5 o 6 na basahan na orihinal na nakaupo sa gilid, at ang lalaki sa kabundukan na may mga poste ay tumayo at pinalibutan sila ng isang ngisi. Tumayo din si Black Muddy at sinabi na may hindi nasisiyahang boses, "Bakit maliit kang asawa? Sino ang ginagawa mo o ano ang ginawa mo sa iyo? Kapag mabuti kang tao sa bundok, nananakot ka ba?" Napansin din ng ilan pang pasahero sa sasakyan ang sitwasyon dito. Alam ng ilang tao kung ano ang nangyayari sa isang sulyap, at nakikiramay sila kay Mo Chani, ngunit may mga taong natutuwa pa ring magplanong panoorin ang palabas.
Mukhang ang ganitong bagay din hindi nangyari sa 2 araw na ito. Ikaw. Natagpuan din ni Mo Chani ang sarili sa isang bitag. Nang makitang mahigit 6 na lalaki ang nakapalibot sa upuan, hindi niya magawang magsalita tungkol sa sinabi ng itim na maputik, huwag mag-isa, sabihin ito ay walang silbi. Ang grupong ito ng mga tao ay sadyang umaasa sa kanilang sarili at gustong samantalahin ito. Tumayo si Yang Chen at kinuha ang kamay ni Mo Chani at kinurot ito. Naalala ni Mo Chani na nasa paligid niya si Yang Chen. Hindi niya maiwasang mapababa. Alam niya ang mas nakakatakot na bahagi ni Yang Chen. Ang mga taong ito ay natural na hindi nagsasalita tungkol dito, ngunit malinaw na ang kalungkutan sa puso ay hindi ganoon kadaling kumalma. Kuya, hindi ka mabait sa asawang ito. Hindi ito para bigyan ako ng itim na putik na mukha sa harap ng napakaraming tao. Kung hindi ka humingi ng pahayag, hindi ka maghahalo ng maayos mamaya. Itim na maputik na mukha at matuwid na mga salita. Nakadikit din ang ilan pang mga lalaki, at ang kanyang mga mata ay diretso kay Mo Chani. Umupo sina Yang Chen at Fu Chen, iniisip kong tatalunan ang grupo, o ibababa ang tren para pabalaykan sila sa mga bundok, ngunit ayaw, biglang nagbago ang sitwasyon. Isang mahabang poste ng kawayan, biglang mula sa likod ng isang diagonal na anggulo, nakasquat sa ulo ng isang lalaking nakatayo sa bakod. Ang lalaki sa gitna ng pulubi ay sumigaw, at ang dugo ay umagos mula sa tuktok ng ulo, at direktang itinapon sa lupa, gamulong ng masakit sa gitnang pasilyo. Sa pagkakataong ito, lumingon ang lahat at nakitang ang lalaking bumugbog sa lalaki gamit ang isang poste ay ginawang isang batang telang coat na may bahagyang matingkad na pula at itim na nakapusod na may itim na goma. Parang babae. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang mga bata sa kabundukan ay nagtungo sa bukid, at kailangan nilang magsasaka. Sila ay tila napakatanda na, at ang pares ng tusong alakdan ay maliwanag at maliwanag. Sa sandaling ito, tulad ng isang mabangis na maliit na leon, tumitingin sila sa mga bundok. Nagtatanong si Yang Chen kay Mo Chani. Malinaw ba ang kilay ng batang babaeng ito, pinsan ba ito ni Mo Chani? Ang sagot ni Mo Chani ay isang kawalan, hindi niya kilala ang batang babae na ito. Bumalik din sa Diyos ang grupo ng mga lalaki. Ang itim na putik ang unang nagalit, sumugod sa harapan para agawin ang poste ng dalaga, tinulak ang malaking kamay at diretsyong tinulak ang dalaga sa lupa. Aba, sinong baliw na babae? Gusto mo ba magchismis? Itim na putik, umaagos ang dugo ng bundok, naglalaro ang babaeng ito. Nakipaglaro siya sa kanya at pinaghiganti siya. Ilang lalaki din ang tumanggi na kunin ang orihinal na layunin ni Mo Chani, lahat ay pulang mata, at ang lalaking nagngangalang Shanzi sa lupa ay inangat sa upuan at direktang sumugod sa babae. Napasigaw ang dalaga, at nang may gustong humawak sa kanya, ibinuka niya ang kanyang bibig at galit na kinagat ang braso ng lalaki. Nagkaroon ng gulo sa karwahe. At ang dalagang mag-isa ay hindi nang ahas na lumapit sa grupo ng mga lalaki, ngunit ang lakas ng dalaga ay maliit at nagpumiglas siya ng ilang sandali, at agad na sinunggaban ng 2 lalaki. Ang balingkinitang braso, isang taong nakahawak sa kanyang ulo at hinahayaan siyang magpumiglas, ay walang silbi. Ang itim na maputik ay umungol at humihingal. Bueno, hahawakan ko ang baliw na babae, huwag mo siyang gawing malaki ang tiyan, at malaki ang mawawala sa ating mga kapatid. Bagamat kontrolado ang dalaga, ang isang pares ng pulang alakdan ay nakatitig sa ilang mga lalaki, tulad ng pagkain sa kanila. Nang makitang ang maliit na batang babae na tumulong sa kanyang kamay ay nadungisan kaagad, si Mo Chani ay sabik na hayaan si Yang Chen na iligtas siya. Alam niya na madali itong magagawa ni Yang Chen. Ngunit para lang makadaan si Yang Chen, ngunit makitang dumating si Yang Chen sa grupo ng mga lalaki sa likuran. Itinulak ni Yang Chen ang 2 lalaking nasa likuran, "Hoy, hayaan mo. Don't bother. Hintayin niyo kayong 2, sigaw ng lalaki. Sumimangot si Yang Chen at hindi na nagsalita. Direkta niyang binaril sa likod ng leeg ng 2 lalaki, naghihintay ng reaksyon ng 2.
Isang napakalaking pressure ang nagpapalambot muna sa dalawang binti, na sinundan ng isang nahihilo na ulo. Nahulog ito sa mismong lugar. Napagtanto ng apat na natitirang lalaki sa harap niya, kasama ang itim na loach, na hindi tama ang sitwasyon. Binitawan nila ang batang babae na patuloy na lumalaban, at kinuha ang kamakailang mga poste at sumuko kay Yang Chen. Ang kapaligiran sa karwahe ay biglang napunta sa suffocation point, at lahat ay tumingin sa eksena na nagsasabi sa kanila na matakot, huwag humihingal. Si Yang Chen ay kalmado at malayang umakyat ng isa-isa, at ang dalawang squats ay direktang nahati sa dalawa ng isang kontrapuwersa. Ang dalawang tusong lalaki ay namamanhid sa bibig ng tigre, naghihintay na sila ay umatras. Umabot si Yang Chen at dalawang sampal sa pisngi ng dalawang lalaki. Ang malaking puwersa ay direktang naging sanhi ng pag-spray ng dugo sa mga ngipin sa kanilang bibig. Ang dalawang lalaki ay walang malay na sinubukan at nahulog sa gilid at tumayo. Ang itim na maputik na nakasquat sa likod ay natakot ng isa pang lalaki, at siya ay patuloy na umatras at lumiit hanggang sa dulo ng karwahe. Dahan-daang naglakad si Yang Chen pasulong at tumalikod upang buksan ang pinto ng karwahe. Napakabagal ng biyahe ng makalumang tren na ito. Matapos mabuksan ang pinto, ang hanging hamihip, ang sipol ng hangin, ay may halong tunog ng gulong ng tren, ngunit ito ay hindi masyadong malakas, at mas mahusay na umakyat sa entablado, at ang bilis ay napakabagal. Itinuro ni Yang Chen ang pinto na nakabukas. Tumalon ako sa sarili ko, o nawala ka. Ang itim na maputik na itim na mukha ay direktang tinakat ang puting mukha. Malaki, malaki, kuya. Nagkakamali tayo. Pero huwag. Habang hinihintay ang itim na maputik na magpatuloy sa pagsasalita, naiinip na hinawakan ni Yang Chen ang kanyang kwelyo gamit ang isang kamay at direktang tumingin sa walang ekspresyon na mukha. Ang itim na loach ay direktang nabasag at gamulong sa damuhan sa labas. Matapos umikot ang inertia ng sasakyan ng ilang beses, diretso itong itinapon sa likod ng sasakyan. Tumingin si Yang Chen sa isa pang lalaki na namamanhid ang kanyang mga binti at unti-unting nadulas sa dingding ng karwahe. Siya ay napabuntong hininga. Mukhang wala kang lakas tumalon. Ngunit bago pa man matapos magsalita si Yang Chen, sumigaw ang lalaki ng, hindi, halos magmadaling lumabas ng pinto ng compartment. Ang natitirang mga lalaki, maliban sa mga mahihirap na lalaki na binugbog ng dugo at walang malay, ay itinapon sa upuan, at ilang iba pa ay kinaladkad ni Yang Chen palabas ng karwahe. Sa wakas ay isinara na ang pinto ng sasakyan. Nakita ng ibang mga pasahero sa karwahe ang kilos ni Yang Chen, at hindi nila namamalayan na lumiit sa kabilang panig ng karwahe. Nagdala rin ng kaunting takot ang mga mata ni Yang Chen. Tinulungan na ni Mo Chani ang babae na bumangon ng maaga, pinaupo ang babae sa tabi niya, at naglabas ng paper towel para panasan ang mga luha sa babae, at pinunasan ang mga mantsa sa kanyang mukha. Bumalik si Yang Chen sa kanyang upuan. Halatang takot sa kanya ang dalaga. Nilusot niya si Yang Chen at agad na umatras. Umupo siya sa isang pidgel na paraan at umupo sa tabi ni Mo Chani. Yang Chen, ilabas mo ang corn sausage na inihanda ko sa bag at ibigay mo sa dahon. Sabi ni Mo Chani. Yang Chen, pakiusap, ang batang babae ay si Yeye. Ang bilis mong magsalita. Siya ay tinatawag na dahon, ang maliit na pangalan ay Yeer, ito ay isang magandang pangalan. Magiliw na hinawakan ni Mo Chani ang nakapusod ng mga dahon. Gusto niya itong batang babae na hindi magkakilala ngunit naglakas loob na tulungan siya. Nagustuhan niya ito ng sobra. Hinawakan ni Yang Chen ang ilang pakat ng merienda sa mesa. Agad na binigay ni Mo Chani ang mga dahon para kainin, at ilang beses bamulong ang mga dahon, ngunit hindi napigilan ang mukha ni Mo Chani, kaya kinailangan niyang kumain ng maliliit na subo. Unti-unti, nalaman ng mga dahon na napakabuti ni Yang Chen, at binitawan nila ito. Akala ko gutom na. Pagkaraan ng ilang sandali, kumain ako ng 2 sausage at isang bag ng tofu, at hindi ito inilagay ng sopas sa aking mga daliri. Tapos na. Marahan na bamantong hininga si Mo Chani, kumuha ng papel na tuwalya at marahang pinunasan ang mga sulok ng mga dahon.
Gutom pa ba? Gusto mo pang kumain? Ang mga dahon ay umiling at sinabi sa malinaw na boses. Hindi, salamat kuya. Hindi ka magalang sa amin, tulungan mo kami, mangyaring kumain, sabi ni Mo Chani, at plano kong ibigay ito sa kanya. Mabilis na kinaladkad ng mga dahon si Mo Chani. I really don't need a big sister. If my mother know that I am so cheeky, I will definitely hit me. Nakakahiya ka, sino ang handang saktan ka? Ang grupo ng mga masasamang tao, buti na lang at naitapon sila sa tren, nakangiting sabi ni Mo Chani. Ang mga dahon ay tumingin kay Yang Chen na may kaunting paghanga. Kuya, napakalakas mo, hindi pa ako nakakita ng ganoong kalaking tao sa nayon. Ngumiti si Yang Chen ng buong puso. Ngayon lang, sobrang energetic ko. I really tried to make it out. Baka matakot ako sa babae. Oo, uuwi ka na ba? Masaya ang pakiramdam ni Yang Chen sa simpleng babaeng ito. Isa rin itong babae mula sa bansa. Si Ye ay mas karaniwan kaysa kay Chen Rong na nakita niya sa simula, ngunit mayroon siyang maliit na babaeng leopardo. Ang tiyaga ay nagpapahalaga sa kanya. Bumagal si Ye mula sa tensyon sa sandaling ito, nakita ang dalawa na napakalapit, at binitawan ang punto, tumango at sinabing nakangiti. Oo, ang aking bayan ay nasa Kunshan Village, at kailangan kong pumunta ng malayo sa terminal. Makakauwi ang daan. Kuya, pupunta ka ba doon? Nayon ng Kunshan. Maliwanag ang mga mata ni Mo Chani at puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Good Ye, ikaw ang aking maliit na kasama. Narinig ni Ye ang mga salita ni Mo Chani at tumingkayad. Ate, Kunshan Village ka rin ba? Oo, bata pa ako nandoon ako, pero nagtrabaho ako sa China Sea. First time kong umuwi sa loob ng mahigit isang dekada. May chance talaga, lalong naging masaya si Mo Chani. Si Ye ay isang mukha din na may pagtalon. Sino ka ate? Taga Nankan ako, paano ang ate mo? Sinabi ni Mo Chani na may kaunting panghihinayang. Nankan pala. Taga Biekan ako. Tinatayang hindi mo kilala ang mga tao sa aming pamilya. Kapag umalis ako sa bahay, dapat ay napakaliit mo, ngunit ito ay nakahiwalay sa dalawang burol. Pagdating ko sa bahay, makikita ko ulit ang isa't isa. Bigla akong may nakilalang kasama, at isa pa rin itong eksenang napakasaya. Isang malaki at isang babae ang may paksa, at nakakapag-usap sila ng walang tigil. Nakita ni Yang Chen na masaya si Mo Chani sa hitsura ng mga kilay. Pagbalik ko sa China, kahit ipinanganak ako, ang alam ko lang ay Chinese ako, at magkakaroon ako ng strong sense of belonging. May isip na para kay Mo Chani, na malayo sa alaala ng kanyang bayan sa loob ng mahigit isang dekada, kung gaano kapura ang bumalik sa kanyang bayan. Dahil hindi pa bumabalik si Mo Chani sa Kunshan Village sa buong taon, maraming bagong bagay ang gustong matuto mula sa maliliit na dahon. Mahigit isang oras na nag-usap ang dalawang tao na hindi nila alam. Sa pag-uusap lamang nagsimula ang mga dahon na magbigay ng tulong sa pamilya sa gitnang paaralan at ibenta ang mga lokal na produkto sa kabundukan. Sa simula, kasama ang kanyang ina, nag-iisa na siyang nagdulot ng pasanin noong nakaraang taon. Unti-unti, pamilyar din sina Yang Chen at Mo Chani sa isa't isa, at ang isang nakababatang kapatid na lalaki, ang kapatid ni MS. Yang, ay napakatalino. Maya-maya pa'y tuyo na ang mga dahon at bahagyang paos ang mga boses. Napagtanto ni Mo Chani na marami siyang sinabi. Nahihiya siyang kumuha ng bote ng mineral na tubig na hindi niya ininom, at hayaang basagin ng mga dahon ang alakdan. Nakikita ang mga dahon na maingat sa tubig. Ang mga mata at pagmamahal ni Mo Chani. Tulad ng ina na nanunood sa kanyang anak, oo, napakatapang mo, napakadelikado. Ang ibang mga lalaki ay natatakot na umakyat, naglakas loob kang kunin ang poste. Binubugbog, ito ba ang itinuro sa iyo ng nanay mo? Mayroong ilang mga pagkakaiba sa mukha ng mga dahon. Pinaihit ko ang bote ng mineral water at umiling. May konting kirot sa mata ko. Ako. Nakita ko yung mga taong yon, I can't help it,
I hate them. I hate to kill them. Malalim ang sinabi ng dalaga na parang puno ng pait at pait. Sumimangot si Yang Chen at sinubukang magtanong. Oo, dati ka na ba? Nagtatanong lang, pero inabot ni Mo Chani at hinampas ito. Anong sasabihin? Paano ako magtatanong sa ibang babae? Hindi nasisiyahang sinabi ni Mo Chani, na inabot at hinawakan ang kamay ng dahon. Oo, ayaw mong sabihin, huwag mong sabihin, kapag hindi ako nagtanong. Bahagyang ngumiti ang mga dahon at sumulyap kay Mo Chani, na nagsasabing. Nanay ate huwag mong sisihin siyang kuya, okay lang, hindi naman ako nabuli nila. Napabuntong hininga si Mo Chani at ngumiti. Natakot ako, kung totoo man, tutulungan kitang pumunta sa korte. Ang mga dahon ay puno ng kalungkutan, bamulong. Ito ay ang aking ina. Ano? Si Mo Chani, na napakasaya lang, ay nasa lugar, at medyo nagulat si Yang Chen. Mapait na ngumiti ang mga dahon at sinabing. Matagal na iyon. Kasama rin sa tren na ito ang nanay ko. Binubuli ako ng ilang tao noon. Nang maglaon, nanganak ako. Ang mga salita ng mga dahon ay napakababa, ngunit ang mukha ay napakalmado. Parang sinasabi lang sa iba ang mga ganitong kamalasan at walang kinalaman sa sarili nila. Hindi napigilan ni Mo Chani na medyo basa, at niyakap ang kanyang mga dahon. Ikaw at ang iyong ina ay dapat na nagtrabaho ng husto. I don't work hard. If my mother has me, I can't get married. I also fall out with my family. I am pulling me up. I think I am sorry for her. Sa wakas ay umiyak ang mga dahon, at tumulo ang mga luha ni Yingying. Basain ang kwelyo. Bago ako dinala ng nanay ko sa lungsod para magtinda ng ilang paninda sa kabundukan. Alam kong napakasakit niya, dahil sa tuwing sumasakay siya sa tren na ito, naaalala niya ang mga lumang bagay, at hindi siya natutulog sa gabi. Umiyak siya. Sa higaan, huwag mo akong marinig, kaya gusto ko lang na may magbenta. Kahit nakakaunti ang ibinebenta ko, gamaan ang pakiramdam ko sa puso ko. Medyo mapurol ang hangin sa karwahe, at binuksan ni Yang Chen ang puwang sa bintana, upang maalis ang hangin sa bundok, na medyo komportable. Dahil sa karanasan niya sa buhay, naisip ni Mo Chani ang malungkot na nakaraan ng parehong taon. Parehong babae ay nahulog sa pagmumuni-muni at hindi gaanong nagsasalita hanggang sa makarating sila sa terminal. Ang istasyon ng tren sa Shaoxiang Town ay napakasimple. Isa itong sira na bahay na nagbebenta ng mga tiket. Sa labas ng istasyon, isang lolo ang namamahala sa order. Sa katunayan, ito ay katulad ng walang istasyon. Dahil pareho ang lugar na pupuntahan, hinayla ni Mo Chani ang mga dahon at pumunta sa istasyon sa Kunshan Village. Sa katunayan, kung hindi nila nakilala si Yang Chen, ang mga dahon ay lalakad hanggang sa hating gabi at lalakad pabalik sa mga bundok. Dahil mura ang tiket, pera din niya ang pinaghirapan niya, at ayaw ng batang babae. Ang oras na ito ay nasa gabi na, tulad ng paparating na ulan sa bundok, ang langit ay kulay abo, pinipigilan ang isang bahagyang monotonous na gilid ng bayan. Bagamat dumidilim na, sinabi na ni Mo Chani sa kanyang ina na nakauwi na siya ngayong gabi, kaya hindi na siya huminto sa bayan para sa gabi. Pasimpleng kinain ng tatlo ang mga tieg at omelet na binili sa gilid ng kalsada. Sa ilalim ng pangunguna ng mga dahon, pumunta sa isang simpleng plastic shed, ang istasyon ng konkretong bangko. Ang mga dahon ay medyo awkward, at ako ay naglakad pabalik-balik sa proseso ng paghihintay para sa kotse. Sa bandang huli, hindi ko napigil ang sabihin, Mr. Mo, babalik pa ako, kakainin kita ng hapunan, hindi ko mahihiling ang iyong tiket. Para sa tiket na $5 lamang. Ang presyo ng isang karaniwang pilak na tiket sa China Sea ay nasa mga mata ng batang babae na ito na hindi nasisiyahan dito, ngunit ito ay hindi mabata at mapagmahal. Galit na sinabi ni Mo Chani. Ayaw mo bang bumalik sa amin? Hindi. Hindi. Nahihiya lang ako. Nagbulungan ang mga dahon. Hindi napigilan ni Mo Chani na pisilin ang kanyang kamay para kurutin ang mukha ng dahon. I saw you,
just like I saw that year. Bagamat mas bata pa ako sa iyo that time, napakabait pa rin ng pakiramdam ko. Huwag kang masyadong magparamdam, huwag mo akong kunin. Kapag okay na ang ate mo, dapat si ate. Ingatan mo ang kapatid niya. Napakagatlabi ang mga dahon at hindi makapagsalita, tumanggo lang sila. Matapos maghintay ng mahigit 1 minuto. Isang, lumang, CMB na kotse ang sa wakas ay dahan-daang pumasok sa istasyon. 3 tao ang sumakay sa bus, si Yang Chen ay kumilos bilang isang nakababatang kapatid na lalaki, at ang apelyido ng 2 babae na Li Quan ay nag-iisa. Kakaunti lang ang tao sa sasakyan. Nang bilangin ang driver, 5 ang kanilang kinuha. Isang bus na kayang tumanggap ng higit sa 20 katao ang pumunta sa Panshan Highway sa Kunshan Village. Dahil mayroon pa ring ilang mga site sa kalsada, paminsan-minsan ay hihinto ang sasakyan, ngunit ito ay higit sa 2 oras. Nang malapit na itong pumunta sa Kunshan Village, mayroong higit sa 12 tao. Lumiko ang sasakyan sa huling burol at paparating na sa Kunshan Village. Ngunit sa oras na ito, ang mga ulap sa kalangitan ay gumugulong, at ang asul at dilaw na kidlat sa wakas ay nagsimulang pumutok na parang kulog. Halos saglit lang, ang buhos ng ulan ay parang isang malaking palanggana ng tubig na ibinuhos mula sa mga Diyos, kaya't ang mga kabundukan at mga parang ay nabasa sa ulan. Marami sa mga masungit na kalsada ay matagal nang hindi maayos, at naging maputik at mas mabagal ang takbo ng sasakyan. Pagtingin sa labas ng, huwalala, kasunod na walang tigil na malakas na ulan. Dinilaan ni Mo Chani ang mga dahon sa paligid niya. Nag-aalala ngayon ang babae sa kanyang mukha, pagkatapos ng lahat, pumunta siya sa Kunshan Village at kinailangan niyang maglakad sa 2 burol upang umuwi. Okay lang, big deal, staying at my sister's house tonight, the sky is so dark, a girl walking the mountain road kapag gabi, umuulan, sobrang delikado. Maginhawang sabi ni Mo Chani. Ang mga dahon ay abala sa pag-iling ng kanilang mga ulo. No ate, you can't go home to see tita for so many years. I can't bother you with an outsider, and my mom will worry. Kung uuwi ka ng gabing-gabi, nag-aalala na ang nanay mo. Mas maraming landslide itong maulan na daan sa bundok. Kung masagasan mo, ano ang dapat gawin ng nanay mo sa hinaharap? Makinig ka sa kapatid ko at tumira ka sa bahay namin. Matigas na sabi ni Mo Chani. Ang mga dahon ay gustong tumanggi, ngunit kapag nakita nila ang malakas na ulan na lumalakas sa labas, kailangan nilang sabihin. Kung umuulan, kung ito ay tumigil, pagkatapos ay uuwi ako. Sa araw, ang temperatura ng pagkakalantad ay mataas. Sa gabi, pagkatapos ng pagulan ng bundok, ito ay umaambon. Buti na lang at walang traffic sa kalsada. Dumating ang sasakyan sa Kunshan Village pagkatapos ng mahirap na oras at sa wakas ay huminto. Unang bumaba ng bus si Yang Chen, nagbukas ng payong kasama si Mo Chani, at pinalabas ang 2 babae sa kotse. Dahil maputik ang lupa at madaling bumagsak, kaya mag-ingat. Pagkababa ng bus, nalaman ni Mo Chani na may kabuuang 3 tao ang may payong. Patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang 3 tao ay hindi lahat ay lumiit dito, at hindi maiwasang tumingin kay Yang Chen. Alam ni Yang Chen, hindi niya hinihila ang tubig, at inilagay ang payong sa kamay ni Mo Chani. Hawak mo ang payong na may mga dahon, ako ang kumukuha ng bagahe, ang babae ang nagbibigay priority. Anyway, malakas ako sa katawan, at umuulan. Pero ano, hayaan mo ang aking munting Chen-Chen, hindi ko kaya, hayaan mo ang maliliit na dahon na umulan, hindi mo pa rin ako pinapatay, biro ni Yang Chen. Pulang-pula ang mukha ni Mo Chani, at ang kanyang puso ay matamis at masaya, kaya hindi na siya nagsalita pa. Napatingin ang mga dahon sa lapit ng 2, at may kaunting inggit sa mga mata. Ang 3 tao ay sumunod sa isang maliit na bituka na landas, tumuntong sa mga damo at bato, at patungo sa loob ng Kunshan Village. Sumunod si Yang Chen sa likod at kinuha ang mga bagahe ng malaking bag. Ang ganitong uri ng kalsada ay napakahirap puntahan ng mga ordinaryong tao. Ngunit para kay Yang Chen,
bilang karagdagan sa ulan at basang damit ay hindi komportable, sa katunayan, walang pagkakaiba sa lahat. Unti-unti, ang nayon ng bundok ay lumitaw mula sa harap ng ulap, at ang mga bahay na may iba't ibang taas ay nagpapakita ng isang malakas na estilong etniko. Ito ay isang halo-halong lugar ng multi-etnisidad, kaya ang hugis ng grid ay magkakaiba. Mahigit 10 taon nang hindi umuuwi si Mo Chani. Ngunit hindi na niya kailangang isipin kung nasaan ang kanyang pamilya. Kahit na malaki na ang ipinagbago ng nayon. Dahil may mga taong aakay sa kanya sa landas lang sa dulo, sa ang ulan, isa sa mga figurang may hawak ng itim na payong at nakatingala, ay malabong lumitaw sa harap ng tatlo. Ang mga yapak ni Mo Chani, na parang batong nabasag ng panahon, nakasquat sa parehong lugar, nakatingin sa harapan, kapag ang mga mata ay namumula. Parang may nakita rin ang figure sa harap, at sumigaw sa di kalayuan. Sinizi ba? Ang ordinaryong boses ng babae. Ngunit hindi na makontrol ni Mo Chani ang kanyang emosyon. Halos ihagis ang payong sa gilid, hindi inaalagaan ang maruming maputik na kalsada, isinasaalang-alang ang mga patak ng ulan ng sitaw, at kahit ako ay nakalimutan na may mga mahihirap. Maliliit na dahon para suportahan ang payong, at mabilis siyang tumakbo. Nanay. Ang saya at dampi ng pagbabalik ng mga nilamon ng gatas ay nagbigay ng larawan ng maulan na gabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalakas ng ulan, at madilim na, ang ina ni Mo Chani, si Magwei Fang, ay magkikita sa pasukan ng nayon. Tila hindi ito nagtagal, at nakakaawa siya. Nang si Yang Chen at ang mga dahon ay dumating sa harapan, si Mo Chani ay nakipagsiksikan na sa kanyang ina, si Magwei Fang, at hindi niya napigil ang umiyak. Hindi inihagis ni Magwei Fang ang payong tulad ni Mo Chani, ngunit itinuwid din ang kanyang braso at binigyan ng payong si Mo Chani. Nakita ng matandang kulubat na mukha ang magandang silwete ng kabataan, at ang mga luha ay damaloy pababa at pababa. Hindi ko matukoy kung aling patak ang luha, at aling patak ang ulan. Si Magwei Fang, na nakasuot ng telang fuchsia, ay may hawak na anak na babae na nakaistilong sportswear. Ito ay isang kulay na hindi tugma, ngunit ito ay tila napakaharmonya sa ngayon. Kinuha ni Yang Chen ang payong na itinapon ni Mo Chani at itinukod ang sarili at ang mga dahon. Sa katunayan, hindi niya ito sinuportahan. Walang pinagkaiba sa buong katawan. Ang buong katawan ay tumutulo ng mga patak ng tubig, at wala sa mga ito ang tuyo. Nang matapos ang mainit na yakap ng mag-ina, makalipas ang 10 minuto, naghiwalay ang dalawa, at saglit silang tahimik na nagkatinginan. Hindi sila umimik bagkus tumawa sila ng malakas. Malinaw na alam ng mag-ina, libong salita. Walang paraan si Wanyo para pag-usapan ito. Pinunasan ni Magwei Fang ang kanyang mga luha at ngumiti ng bahagya kay Yang Chen at sa mga dahon. Nako, ang mag-ina natin, kakalimutan ko kayong lahat. Ikaw si Yang Naivei, na nagsabi sa akin tungkol sa iyo sa telepono. Ang gwapo talaga. June. First time daw kasi may mga nagsasabi na maganda daw sila. Ang biyenan ba ay tumitingin sa manugang, at kapag tumitingin ito, lalo siyang nalulugod. Ngunit ito ang unang pagkakataon. Hindi inakala ni Yang Chen na ang isa sa mga ina ng kanyang asawa ay tatawagan ang kanyang manugang ng ganoon kadali, ngunit siya rin ay isang bastos na tao, at siya ay tumawa at tumawa. Gayunpaman, binigyan siya ni Mo Chani ng puting mata, na dapat ay angkop. Nang makitang tumingin si Magwei Fang sa mga dahon ng may kaunting pag-aalinlangan, ipinaliwanag ni Mo Chani. Nay, ito ay kapatid ni Nankan, na kasama natin pabalik. Sa palagay ko ay napakadilim at umuulan, gusto kong matapos ang isang gabi. Sa aming bahay, tinawag niya ang mga dahon at sinabi sa kanya na umalis sa kanyang mga dahon. Natigilan si Magwei Fang at agad na hinayla ang kamay ng dahon sa sigla. Ang batang babae ay hindi dapat mahiya, sabihin sa akin na bumalik sa iyo, at ang hapunan ay halos handa na. Salamat, medyo napigilan pa ang mga dahon, at nagtawanan sila at sinabi. Mula noon, hinawakan ni Mo Chani ang kamay ng kanyang ina at naglakad ng 4 na tao hanggang sa bahay. Kung ikukumpara kay Mo Chani,
Halatang excited siya. Ito ay isang uri ng ecstasy kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, na nagpamukha kay Yang Chen ng kaunti. Gayunpaman, si Magwei-fang ay lilingon at ngingiti kay Yang Chen paminsan-minsan, at habang tinitingnan niya ito, lalo siyang nagugustuhan. Namanhid ang anit ni Yang Chen, at mukhang hindi pa siya nakabili ng regalo para sa ina ng kanyang asawa. Nahanap na ba niya ang sarili niya? Ang pagiging tapat, dalisay at mabait, ay higit pa sa pagkabirhen, kaya labis akong naantig sa aking sarili. Ang maliit na gusali ng bahay ni Mo Chani ay gawa sa kahoy. Ito ay nahahati sa 2 layer. Ang dingding ay natatakpan ng ivy, berde at mamantika. Sa labas ng isang maliit na patio, na may kulungan ng manok, ay umikot sa isang maliit na lugar na may ilang sibuyas at bawang. Naghihintay ng pinto, ibinaba ang mga bagahe, binati ni Magwei-fang si Yang Chen, Yang Nushan, basang-basa ka na, o panasan mo muna, magpalit ka ng malinis na damit. Mamayang gabi, matutulog ka kasama ni Nizi sa 2nd palapag. Kwarto. Nanay, abala si Mo Chani na tumawag. Ako ay matutulog sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay hindi nangyari. Naisip ni Mo Chani na matulog kay Yang Chen, agad na nahihiya na naglaro ng isang retreat. Ngumiti si Magwei-fang at sinabing, "Anong kalokohan? Napakalaking tao, parang natutulog kasama si nanay." Hindi na hinintay na lumaban muli si Mo Chani, magiliw na sinabi ni Magwei-fang sa mga dahon. "Magiging madahon ka ng kaunti, maliit ang pamilya, matulog sa isang bahay, okay." Nagpakita si Yeir-kong Mo Chani ng ekspresyong, makakatulong ang pag-ibig, masayang tumango. Si Mo Chani ay gumawa ng malaking pulang mukha at sinugod ang kanyang ina upang layawin. Hindi ito nakita ni Magwei-fang. Lumingon siya para tanungin si Yang Chen. "Yang Naivei, may pamalit na damit. Nagpalit na ang katawan na ito, ako na ang maglalaba sa iyo. Kung lalabas ang araw bukas, tapos na." Si Yang Chen ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang bagong kilalang biyenan, at siya ay may pangitain at inilagay ang kanyang anak na babae sa kanyang kama. Dapat mali. Laging mabilis ang pagbabago ng ulo ng lalaki. Tumakbo si Yang Chen papunta sa silid sa 2nd palapag. Habang nakatingin sa mga lumang kasangkapang gawa sa kawayan ay pinunasan niya ang mga damit at pinunasan. At nagsuot ng mahabang manggas na pantalon, bagaman hindi niya akalain na malamig, ngunit ang pagsusuot nito ay maaaring maging normal sa iba. Pagtakbo ko pababa, lumabas na ang usok sa kusina. Sa wakas ay bumalik si Mo Chani sa kanyang ina. May mga natural na walang katapusang mga paksa. At ang mga dahon ng maliit na batang babae ay namumulot ng mga ligaw na gulay sa gilid, at paminsan-minsan ay nagdaragdag ng ilang mga salita. 3 ang isang babae ay masaya. Si Yang Chen, isang malaking tao, ay laging nahihiya na makihalubilo, humila ng isang upo ang kawayan at umupo sa harap ng patio, nakatingin sa parin ng ulan, nagsusunog ng sigarilyo, at naghihintay ng hapunan. Sa kusina, si Mo Chani, na may hawak na fire fork at nagniningas na apoy sa kalan, ay nakita si Yang Chen na nakasquat sa pinto at nag-e-enjoy dito. Akala niya ay hindi marunong mag-perform ang lalaking ito sa harap ng kanyang ina. Agad siyang tumawag. "Yang Chen, halika at tulungan mo ang aking ina na maghiwa ng pinggan." Sino ang nakakaalam na hindi tumayo si Yang Chen, agad na pinaupo ni Magwei-fang si Yang Chen, at sinabi kay Mo Chani, "Ikaw ay isang babae. Paano ako tatawag ng isang lalaki sa kusina? Hindi matino." Si Mo Chani ay binanggit ng kanyang ina, at tumanggi siyang magsalita. Nang makita ni Yang Chen ang poster ng isang malakas na babae sa weekday, karaniwang kumakain si Mo Chani at ang batang babae, napaka-interesante, nakaupo sa isang posisyon at tumatawa. "Ma, nakikita mo siyang pinagtatawanan ako," bulong ni Mo Chani kay Magwei-fang. Sumulyap si Magwei-fang kay Yang Chen, ngunit ngumiti ng may kasiyahan, at bamulong kay Mo Chani. "Nag-aalala ako noon, tinanong mo ako kung anong uri ng manugang, ngayon ay makatitiyak ako, si Yang No ay isang mabuting tao. Ikaw tumira sa kanya,
Nanay, makatitiyak ako. Talaga, ang aksidente ni Mo Chani ay pumasa sa pagsusuri ng napakabilis, at nagtanong ng may kahihiyan. Nanay, paano mo ito nakikita? Sa daan pabalik sa iyo, siya lang ang tumulong sa iyo sa ganoong kabigat na bagahe, hindi payong. Nasa pasukan kami ng nayon, siya ay basang-basa at nakatayo, hindi nagrereklamo. Sa aking biyenan, siya ay hindi deliberately placed, and didn't put any high profile. Ganyang lalaki, simple, maaasahan, kaya, Nizi, ang manugang na pinili mo, Mom, I'm very satisfied. Matapos makinig kay Mo Chani, tumingin siya kay Yang Chen, na sabik na itinaas ang kanyang kilay sa pintuan. Ang kanyang puso ay matamis at malungkot. Bigla, wala siyang naramdamang ma-depress. Konsensya ng langit at lupa. Hindi alam ni Yang Chen na magiging ganoon ka-optimistiko si Magwei Fang sa kanya. Kinuha niya ang kanyang bagahe, nabasa ng ulan, ang mga bagay na ito sa pananaw ni Yang Chen, hindi ito problema, hindi ito magrereklamo. Sa biyenan naman, ayoko mag-shoot, hindi talaga, natatakot akong magkamali. Ang tatlong babae ay nag-usap at nagluto, at ang kahusayan ay medyo mataas. Ilang sandali pa, kinuha nila ang 5 o 6 na pinggan at lumabas. Iminungkahi ni Mo Chani na ilagay ang mesa ng 8 immortals sa pintuan, hinihipan ang malamig na simoy ng hangin, upang hindi masyadong boring ang bahay. Mula noon, ang tatlong babae at isang lalaki ay napapaligiran ng mesa sa ilalim ng ambi. Ang 44 na tungsten light bulb sa bahay ay nagdala ng dim-dilaw na ilaw. Ang mesa ay karaniwang ulam ng ilang taga-bundok tulad ng mga ibon at ligaw na gulay. Sa oras na ang ibang tao ay nakatulog na, nakakain sila ng nightingale na hindi pa huli. Hindi alam ni Magwei Fang kung saan kukuha ng isang malaking bote ng plastic na soda. Ngumiti siya at magiliw na sinabi. Halika, ito ang rice wine ng nanay mo na natimpla ko noong nakaraang taon. Ang sarap nito. Kakatapos ko lang inumin, alam kong babalik ka, espesyal na nakalaan. Hindi napigilan ni Yang Chen na mapangiti, kaya, you mom, na lang. Nagtatakang sabi ni Mo Chani, Nay, umiinom ka pa ba? Naalala kong hindi ka umiinom noon. Hoy, mahigit 10 taon na ang lumipas, Nizi, naging big girl ka na, nanay mo, hindi ako magbabago, walang magawa ang isang tao, nakakasolve din ng stuffy ang pag-inom ng alak. Sinabi ni Magwei Fang na madali lang iyon, ngunit sa pakikinig sa tainga ni Mo Chani, at pinasam ang kanyang ilong, naramdaman kong hindi ko kayang samahan ng maayos ang aking ina. Tahimik niyang sinabi, I'm sorry, Mom. Ngumiti si Magwei Fang at pinindot ang noo ni Mo Chani. Silly girl, what are you doing so sorry? Now that you are developed in China, my mom have more face. Ipagyayabang ng lahat na may magandang pamangkin ako. Mom. Bored ang isang tao, at hindi na kailangan kumain. At magsuot ng damit. Ang mga dahon ay hindi umiinom, kumakain at kumakain, sina Yang Chen at Mo Chani ay parehong maliit at nagbuhos ng isang tasa. Sa pagsasalita tungkol sa mga nakaraang araw, naalala ni Mo Chani ang mahahalagang bagay at nagmamadaling nagtanong. Oo, inay, babalik pa ba si Zhang Fugi? Matagal na niyang hindi pinapansin ang stepfather na nagdala sa kanya ng maraming problema. Sa pagsasalita tungkol kay Zhang Fugi, ang pagkilos ni Magwei Fang ay biglang huminto at mamantong hininga at nagsabi. Ilang araw na ang nakalipas, ang mga taong bumalik mula sa labas ay nagsabi na siya ay hinabol ng ilang tao sa labas, at pagkatapos ay walang balita. Panipi. Dahil pinirmahan ni Zhang Fugi ang isang kasunduan sa diborsyo. Kasama ang takot kina Mo Chani at Yang Chen, walang lakas ng loob na tumakbong muli sa bahay para humingi ng pera, kaya napakaliit nga ng posibilidad na makabalik. Nakahinga ng maluwag si Mo Chani, itinaas ang kanyang baso at nakangiting sinabi. Nay, iginagalang kita, at sa wakas ay maaari na akong mamuhay ng matatag. Ngumiti din si Magwei Fang at itinaas ang tasa. Sinabi niya na may kaunting emosyon. Oo, wala na ang lahat, at ang aking anak na babae ay magpapakasal na,
at ako ay matanda na, at ang anak na babae ni Yang ay dumarating din. Natural na hindi mapigilan ni Yang Chen na hawakan ang magiging biyenan. Ang sariling gawang rice wine ay talagang malambot, at siya ay may mahabang bibig, at ang mga dayuhang bansa ay walang ganoong kasarap na inumin. Maaari kang umalis sa mga dahon, kumain ka na lang sa bahay, bati ni Magweifang sa ilang maingat na dahon at pinutol ang isang chopstick na manok sa bahay ng batang babae. Ang mga dahon ay abala sa pasasalamat, at inilapag ang mga pinggan at tumayo at nagsabi. Ako. Madaway, pumunta ako sa kusina at inilabas ang mga buto ng manok na kabute, halos kasing bilis. Hey, go, nakangiting sabi ni Magweifang. Ang bait talaga ng mga dahon. Nang pumasok ang mga dahon sa kusina, sinabi ni Mo Chani kay Magweifang. Nay, babalik ako sa pagkakataong ito, gusto kitang sunduin sa China Sea. Pagkatapos ng 2 araw, maglinis ka na lang at hayaan mo na kami. Bumantong hininga si Magweifang. Nizi, alam ni nanay na ikaw ay anak, ngunit si nanay ay nasa burol na ito, at nabuhay sa loob ng 40 taon. Ito ay halos kalahati ng buhay, at ibig sabihin, pumunta at umalis. Bukod dito, pumunta sa malaking city, parehong itim ang mga mata, lahat kayo may trabaho, walang magawa si nanay. Kahit kumain at uminom sa bahay, nakakatamad maglinis sa inyo. Kung pwede lang dito, napakalayo sa China Sea. Nanay, tumatanda ka na, at wala nang mag-aalaga. Paano ako magaan? Nag-aalala si Mo Chani. Si Magweifang ay hindi patay at matigas ang ulo. Napagtanto niya rin na walang tao sa tabi niya. Sa katandaan, tiyak na marami siyang problema. Sa sandaling ito, kailangan niyang tumahimik. She took a sip of rice wine and said, Nizi, let her consider it, not a few is genius going. How about mom telling you? Kinailangan ni Mo Chani na tumanggo at isantabi ang kanyang mga salita. Dinilaan ni Yang Chen ang mga ligaw na gulay. Sa kanyang puso, medyo malaki ang proposal ni Mo Chani. Kung talagang natanggap niya ang relasyon ng ina kay Mo Chani, hindi niya ito ilalantad sa kanyang matanda. Sa oras na iyon, hindi ako siguradong ngingiti sa aking sarili, ngunit gamit ang 2 kamay at 2 kutsilyo sa kusina, hahabulin ko pagkatapos makipagkita. Gayunpaman, ito ay angkop sa pagiging anak ng anak sa mga matatanda. Si Yang Chen ay kailangang magdusa sa pagdurusa, at sino mang gumawa ng kanyang sarili na, bukas sa dibdib, at siya ay puno ng mga ilog at ilog. Sa oras na ito, ang mga dahon ng casserole mula sa kusina ay inilagay sa mesa, at isang sopas ng ligaw na patatas na buto ng kabute ay inilagay sa mesa. Ang isang kaakit-akit na likas na halimuyak ay agad na kumalat. Kinuha ni Magweifang ang kutsara, kinuha ang mangkok ng mga dahon, ngumiti at binigyan ang mga dahon ng isang mangkok. Halika, matigas ang mga dahon, uminom ka muna ng isang mangkok, pagkatapos ay bibigyan ko ang batang babae ng isang mangkok. Ang ligaw na kabute na ito ay bago ngayon. Pwedeng sariwa, uminom pa ng sabaw. Dahil medyo malamig ang panahon, talagang nakakatukso ang mainit na sabaw na ito. Hindi nagtagal, lahat ng 4 na tao ay uminom ng 1 o 2 mangkok. Ang mainit na sopas ay nagpapalusog sa tiyan at napakakomportable. Gagawin na sana ng 4 na tao ang chopsticks para magpatuloy sa pagkain at kwentuhan, pero ayaw nila, tumutunog ang malaking kahoy na pinto ng looban. Hey, hey. Naka-attach sa labas ng kahoy na pinto ay isang hoop, na kung saan ay patuloy na pinalo. Paanong may dumating na sobrang late? Nalilitong tanong ni Mo Chani. Nagtaka rin si Magweifang, sino ang nasa labas? She asked, pero walang sumasagot, humahampas lang. Sumili ang kakaibang ngiti sa mukha ni Yang Chen. Hindi ko alam kung pupunta ako para tingnan. Hindi naman siguro tao, multo ba? Anong sabi mo? Nasaan ang mga multo? Hindi nasisiyahang itinulak ni Mo Chani si Yang Chen. Sa katunayan, ang kapaligiran sa sandaling ito ay malamig, at siya ay medyo natakot. Ako na ang magbubukas ng pinto. Ang mga dahon ay napaka-bold na sila ay nagboluntaryo na ilagay ang mga gamit sa mesa,
tumakbo palabas ng mga ambi, at tumakbo sa pinto kasama ng ulan. Sa sandaling ito, sina Magway Fang at Mo Chani, na parehong nakaupo sa mesa, ay biglang hinawakan ang kanilang sariling mga noo at umiling sa sakit. Paano? Sa tingin ko. Matulog ka na. Bumulong si Mo Chani ng isang salita at direktang hinampas ito sa mesa, at ito ay sobrang antok. Nakuha. Nahulog din si Magway Fang sa mesa, at dinala sa lupa ang mga baso ng alak sa mesa. Sa kabutihang palad, ito ay isang kahoy na tabla. Ang tasa ay tumunog at gamulong sa isang tabi ng hindi nabasag. Nang makitang ang mag-ina ay nahulog at nakatulog, si Yang Chen ay hindi masyadong nasa sabik, ngunit tumingin sa pinto. Sa sandaling ito, ang mga dahon na tumakbo sa pinto ay nagbukas din ng kahoy na pinto lamang.